So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, since tapos na tayo sa 1 minutes, yung 10 battle sa 1 minutes, na-review na natin. Ngayon balik tayo sa mga request videos. Wala naman na tayong pending gaano sa PSP. Actually dalawang battles na lang naman yun, yung Nikki versus Ponger tsaka Man W tsaka Daddy Jody. Yun na lang naman yung kulang natin, pero i-set aside na muna natin yon kasi balik muna tayo sa mga request videos kasi natatabunan na ako. So ayun, meron pa tayong almost 2 months, May tsaka June, para sa mga request videos at sa mga parating na mga battles. Actually yung dalawang quarters sa pedestal, isisingit din natin yan ngayong May kung sakaling ma-upload ngayong May. Pero ngayon focus muna tayo sa mga request videos para naman mabawasan kahit papano. At ito, unahin natin to, MZite versus Jonas. Shoutout kay Daryl Lope sa nag-request ng battle na to. So ito, medyo matagal na yung nung May, no? Nung May lang pala to. Nakalista siya sa notebook ko as May. So naka-schedule to ng May talaga. So yun, sakto May ngayon, mare-review na natin tong itong request na to. So yun, MZite versus Jonas, magkagrupo. Tayo na, anong klaseng, hindi ko pa napapanood yung battle na to. So magandang request to para mapanood ko at the same time ma-judge din natin yung battle na to. So yun, big shoutout kay Daryl Lopez sa request na to. So go, MZite versus Jonas. Pareho, tig 2 minuto dapat. Let's go. Pakinggan natin, versikulo 4, unang banat, Jonas. Check! Utangin, hindi na ako pakos! Kamusta, Mr. Maggie? Oo, tama kayo nang narinig. Siya po ay si Mr. Maggie. Maggie Lagid. Tangina mo. Kampiyon ako ng tryouts. Kampiyon ka rin. Pandak ako, pandak ka rin. Tinalo ako ni Romano, tinalo ka rin. Alam kong magre-rebat ka sa yung tipong kaya kong yanigin, pero sinisigurado ko sa yung anuman lakas ng balik mo. Sa pagbabalik ko'y kaya kong balik ta rin, okay? Sa wakas, natanggalan na naman ang kadena itong nagwawalang dragon. Pero wag ka mag-alala, kahit walang aawat sa'yo ngayon. Yung 13, kalasag ng 13 kabalyero, magsisalag na kayo sa tira ko ngayon dahil mismong bangkay na itong pinuno ninyo ang ibabala ko sa kanyon. Oo noon, ako isang mababaw na balon lamang habang ikaw ay isang malalim na balon. Pero di mo naisip na sa mababaw na balon ka lang pala mamamatay ngayon. Kaya di na makakasalba tong dragon kahit humingi pa ng isang buhay kay Abaddon. Umpisahan mo ng shumoutout sa Pubu RNR Dice 1 para naman ma-sponsoran ka ng barong. Tangina, isa lang. At saka, ang problema rito ay MZite, feeling cute palagi. Check, fuck, putang ina, nakalimutan ko. Fuck, tangina mo. Nakalimutan ko, Christian Paolo Gabriola. Naalala ko kasi yung hinipuan mong lola. Tangina. Isa lang ako, mami. Ay gago, nag-choke. Hindi kasi, masyado kasing naging kampante. Porkit yung tinalo si Ismag na, pero hindi niya naisip na yung ilong ni Plasma ay mas malusog pa. Tangina mo ka, inuna mo pa yung pambababae kaysa ato pag. Okay, so yung sayang no kasi nag-choke si Jonas, nawala siya ng konti doon, tas freestyle. Pero pagbalik niya, ginawa niyang reference agad yung battle ni MZite sa Isabuhay 2016, yung kay Smaglas, 'di ba, na-review na natin 'yon. Nag-joke dun si Smaglas. Then nag-advance si MZite. Pero after nun, kay Plasma, second round niya, doon naman siya natalo. Pero alam ko sa review natin, 'di ba? Dikit yung battle na 'yon. So, 'yun. Panoorin niyo na lang siguro yung review ko sa Isabuhay 2016. So, 'yun yung ginawang reference ni Jonas sa sa part na to. Porkit yung tinalo si Ismag na, pero hindi niya naisip na yung ilong ni Plasma ay mas malusog pa.
Tangina mo ka? Inuna mo pa yung pambababae kaysa atupagin yung laban mo? Dahilan niya, mas magaling naman ako kay Plasmate, tsaka mas cute ako. O sige, ikaw na pinaka-cute, tangina walang agaw dyan sa trono mo. Kaso tinalo ka ni Plasma, kaya mas fuckboy siya sa'yo. Tangina at ngayon tayo ang pinagharap. Yun ay sinadya na ng tadhana para ipamukha dyan sa mukha mong minsan salbahe rin si Batala. Suntok sa buwan sa tanghaling tapat daw para matalo tong Makata. Pues para sa'yo hindi ko lang susuntokin ang buwan. Makakatikim pa siya ng kulata. Laki ng tiwala sa sarili. Kalalagi kayang-kaya. Sa video pa na yung pakyut sa laban patawa-tawa. Pero pag inabot ko na to ng sunod-sunod kong bara, live na matutulog patuwad to like pagara. Tangina, masyado kang mayabang. Alam mo, Sai, di masamang magyabang. Pero wag mo masyadong sagarin. Mahirap sa'yo, pati bangkuan ng iba, gusto mong angatin. Tangina, masyado ka talagang mayabang, Sai. Sobrang laki ng ulo mo. Tangina, kamukha mo yung lolo mo. Okay, so Jonas sa round 1, to be honest, hindi to yung ina-expect kong Jonas. Kasi ang ina-expect kong Jonas yung magpapaulan ng mga jokes. So andun na yung isip ko na naka-ready na yung isip ko sa mga jokes na bibitawan ni Jonas. Naka-ready na ako tumawa. Pero naging technical si Jonas dito. Pili, no? Sobrang pili ng mga angulo niya para kay Jonas. Hindi ko alam kung nagtipid ba si Jonas sa battle na to kasi kagrupo. Pero hindi yan, no? Feeling ko hindi naman. Hindi ito yung ina-expect kong Jonas. Hindi siya masyadong nagpatawa dito. Naging technical yung atake niya. And para sa akin, hindi naging ganun ka-epektibo yung style na ginawa niya. Meron sana akong ihahalin tulad kaso round 1 pa lang kasi. Mamaya ko na lang sabihin yung may parang same ng scene or ng scenario, 'di ba? Mamaya na lang. Pero sa ngayon, para sa akin hindi naging epektibo yung round 1 ni Jonas kasi hindi naman ito yung style ni Jonas 'di ba? Alam naman natin na ang style ni Jonas is pagpapatawa, 'di ba? Pero wala tayong narinig ng mga jokes sa part na to. So MZ, pakinggan natin. Check, gang! Pareho daw kaming kampyon. Pero ngayon, magti-tripit na ako. Kasi siya na yung maaring pangatlong kampyon na aking matatalo. Pero alam mo ba yung tripit? Height mo yun, gago. Tsaka fuckboy, puta, fuckboy bars ba? Fuckboy bars? Hindi na nga kita dapat bigyan ng 100%. Kasi mamaniin lang kita. Kaya bayaw, kahit ibigay mo pa yung best mo, no-normalin lang kita. Kaya ito, ano mapapala na ito maboka kapag tinapat mo sa bolero na hindi nyo makikitaan ng fault line. Kaya asahan nyo na laging best performance kapag sisipak ako ng short time. Universikulo game! Binigyan ka na ng warning, pero sa lahat ng kaibigan mo, ako pa ang napili mong tapatan. Ito ay friendly fire, kaya kapag sa friend zone nagpilit ka, masasaktan ka lang. Pero bakit ang minuto pinahaba? Nagbago ng panukala, ang sabi 90 seconds lang daw. Kaya papaulalan na kita ng bala, total ganun naman ako magbawas ng round. Kaya welcome sa dating kampyon, ang Bible man ng Cavite, Jonas, ang Michael Jackson ng Pinas. Ungas, yung mukha ni Michael maputi, hindi butas-butas. Kaya wag kang feeling si MJ. O baka wag kang feeling si Michael. Baka may kililing ka lang everyday. O sige, pagbibigyan na kitang maging si MJ, pero yung karir mo ang magpe-fade away. 15 days preparation, sobra-sobra na nga yung pagsasanay. Masyado na ako nabagot at nayamot sa 2 linggo mong lamay. Sige, magpatawa ka na lang. Hanggang ang mga panga nila, mga live, basta lumugar ka. Huwag kang feeling Pinoy henyong tao, hayop ka, kasi hindi sa'yo bagay. Usapang rap battle patotoy, sa akin malagi magsasapitin mo. Hoy, hindi pa binubungkal yung lupang pagtataniman ng bigas na kakainin mo. Katapusan pa lang na Oktubre, agad-agaran ka nang naghamon, pues ito'y time machine papuntang Disyembre. Maaga kang makakahon. Wala kang pinag-iba sa taong nagmahal, nasaktan, nagmahal, nasaktan ulit. Kasi pareho kayong tanga. Oo, galing ka nga sa libro, kasi pahina ka ng pahina. Ang makalaban ako, galing. parang pagpasok sa Mall of Asia.
Di mo pwedeng maliitin ang matchup na to. Euthanasia, pinapatay pag hindi gumagaling. Gusto mong makabangon sa liga? Kaya kung gustong matalo, parang expression ni Enigma, pucha, labo. Kaya kapag ako binasahan mo, lalampaso ko lang ang mga lyrics mo. Taga-Pasig ako, ang patakaran sa amin, tapat ko, linis ko. Kaya Jonas, bayaw better, lak na next time, katapat mo hustler. Anak ng madre, puta brother, ano yan madre kinantot ni father? Ito yung example, kapag pumatol ka sa battle with your idol, para kang lamok na kinatol at bygone, feeling icon, balik sa Bible! Galing! Inang grabe yung gigil ni MZite. Yun lang yung gusto ko kay MZite. Sobrang consistent niya. Simula nung napanood ko sa MZite yung unang-unang battle ni MZite na napanood ko, na-review natin, ilang maraming battle na si MZite yung na-review natin, 'di ba? Sa PSP, sa Sunugan. Ang pinaka gusto ko lang kay MZite yung hindi bumababa yung energy niya, 'di ba? Yung lahat, Isa Buhay 2016, Isa Buhay 2020, PSP, Sunugan, andun yung energy, hindi bumababa. So ayun lang siguro yung isa sa mga characteristics ni MZite sa pagdating sa battle rap, na hindi talaga siya nagpapabaya. Sa pagkakaalam ko, yung laban niya kay EJ Power, alam ko talo siya doon pero grabe yung performance din ni MZite doon. Grabe. May pinagdaanan si MZite nun kasi alam ko nasunugan sila nun 'di ba? Sa 2x2, ganun pa rin yung stage presence ni MZite. So, ayun yung gusto ko kay MZite, yung consistency, hanggang sa nag-champion siya, hanggang sa after niya mag-champion, nagtuloy-tuloy pa rin yung mga battles na andun pa rin yung gigil, 'di ba? Congrats kay MZite kasi tryouts champion, 2x2 champion, tsaka Isa Buhay champion. So grabe, So sa performance, MZite yon kasi syempre Jonas nag-choke dun sa first round. Tapos sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung ina-expect kong Jonas kasi syempre ina-expect ko yung mga jokes niya sa battle. So yun, hindi naging effective si Jonas sa round na to against MZite. So, I'll go for 7 points for him sa round na to. Tapos, MZite, ayun, stage presence, performance, yung linis ng performance, yung mga punto, yung mga straightforward na mga suntok para kay Jonas. Lamang na lamang siya doon sa mga punchline. Gusto ko yung, sige, basahan mo ko para kang libro, yung pahina ka ng pahina. Ang ganda nun. Nagustuhan ko yung, yung punto na yun. So, ang ganda nung construction ni MZite sa mga baro niya para kay Jonas. Yun. Pero I think hindi pa to yung todo ni MZite sa round na to. Sa battle na to. Siguro, feeling ko, buwelo pa lang ni MZite yung round 1 So, di ko muna ipa-perfecto, pero sobrang linis nun. Wala akong i-comment doon na negative. Sobrang ganda ng construction, performance, delivery ni MZite, yung energy niya, yung stage presence niya, andun gigil talaga. So, MZite yung round 1 sa score na 9-7. Check! Tangina, hindi pa raw nahuhukay ang bigas na kakainin ko. Pero MZite, na hukay ko na yung paglilibingan ko sa'yo. Tangina mo, ikaw ang pinaka-cute sa 3GS, Kailangan pa bang isigaw yon hanggang yung litid mo maputol? Mamalat at mamaos at yung Adam sa apple mo bumukol? Sige, ikaw na pinaka-cute sa 3GS, tangina, wala ng tutol. Kasuzite, wala kang tite, puro ka bulbol. Tangina. Ako aminado, hindi ako cute. Yung skin ko medyo dry. Pero ito mukhang baby crocodile. Tangina. Ninyo nga naman tong cute me. Hindi nga marunong magmahal. Sa dami nga nang nakarelasyon neto, wala nga nagtagal. Ang dahilan neto ni Kupal, takot daw siyang masakal. Ako, aminadong under desire ko kasi yung asawa ko, ganun ko yung kamahal. Fucking love bars. Tsaka ikaw, masyado kang papansin sa camera, tangina mo. Gusto mo lagi ka nakikita sa bawat sulok. Gusto mo kahit banat ko na yung camera, sa'yo pa rin nakatutok. Masyado kang gahaman sight. Pigilan mo naman yung sarili mo. Sunod, pag ganyan ka ng ganyan, magdala ka ng sariling pang-video mo. Ang ina, ikaw na rin mag-edit ng laban. Pagbanat ko na, i-mute mo.
Tas yung mukha namin ni Sir Enigma, i-blurred mo. Ha? Para kang concrete barrier eh. Tigas mo. Putang ina mo. Okay. Kasi gusto niya, siya lang pinakamagaling, siya lang pinakamalupit, siya lang pinakamabangis, siya lang pinakamabagsik, siya lang ang pinakapogi sa lahat na nagkampiyon. O sige, sabihin na natin ganun. Kaso Zayt, walang nagtatanong, hindi lahat ng mga bagay-bagay sa mundo'y iyong nalalaman. Marami kang pinanghawakan, ipinaglalaban na di naman namin kailangan. O, di ba? Kanta mo yun? Tangina, pero isa ka rin sa... sa mga mahilig magyabang na nakakatawa ka, tang ina mo. Nakakatawang gumawa siya ng kanta para tirahin yung sarili mo. Tang ina niyan. Mahilig kang magmalinis, mahilig maghugas ng kamay para luminis sa kanya ang tingin. Pero yung pinaghugasan niya ng kamay, tang ina, iniinom niya lang rin. Pero yung ulo mong malaki Zayt, wala akong planong buksan yan. Kasi mas lalong iingay lang yung lata pag tinanggalan ko ng laman. Sige, mag-ingay ka lang na mag-ingay. Galing. Magyabang ka lang ng magyabang. Alam naman namin na malaki lang yung ulo mo, pero di mo kaya ang pangatawanan. Kasi, baka nga naman sa impyerno kami mapunta kung sakaling magpakumbaba siya. O kung sakaling ay magpakumbaba. O sige, ngayong gabi ako magpapakumbaba. Ibabaon kita sa lupa na nakalabas muka. Sabay durapwe. Ganon ako pag nagbabang luksa. Sabay hampas ng lapida. Dasal ng 10 ama namin. Maraming salamat po Panginoon. Ako'y muli yung pagpapalain. O malapit ng mag-November, may patay na bayaw na kaming dadalawin. O huhukayin ka na lang namin pag trip mong gumanti sa ahon 7. Ganti ng patay, bars. Galing! Nakabawi si Jonas doon. It was a perfect round para sa... No, I don't mean perfect 10 ah. Para sa akin, perfect lang kasi perfect lang yung pagkakadeliver kasi malinis, well-rounded, ginawa niyang angulo yung kanta ni M-Zayt. Ang ginawa niyang pang-atake yung kanta ni M-Zayt, 'di ba? So ang ganda nung round 2 ni Jonas, no? Akala mo hindi siya nag-joke sa round 1 kasi yung bawi niya sobrang taas, no? Sobrang epektibo. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na ina-expect kong Jonas is yung mga jokes. Dito natin narinig sa round 2 yung mga jokes niya. Although hindi ganun ang tawag doon, hindi ganun may mga jokes siya na hindi ganun ka-epektibo pero merong matatawa ka talaga eh, di ba? So nagustuhan ko 'yon. Tapos na after nun, yung kanta ni M-Zayt, di ko alam kung anong title nun eh. Basta yung kanta ni M-Zayt, inano niya yun, ginawa niyang bala yun para tirahin si M-Zayt. Then, ayun, yung iba pang mga angles, yung iba pang mga angles, naging effective, no? Naging effective si Jonas sa round 2 and hindi yon naging mahina na bawi kasi yung round sa pagkakatimbang ko nga, yung round 1 ni M-Zayt tsaka yung round 2 ni Jonas is magkatay eh. Sobrang ganda ng bawi ni Jonas dito sa round 2. Masasabi ko talaga na yung round 1 at 2 ni Jonas is round 1 ni M-Zayt tsaka yung round 2 ni Jonas is magkapantay. So, depende na lang kay M-Zayt kung paano niya ibabalik yon, pero feeling ko mahihirapan si M-Zayt tapatan yung ganong klaseng Jonas. Kasi ito na yung ina-expect kong Jonas, yung magpapatawa, nakahalo dun sa mga jokes yung mga bara. Nagpakita si Jonas dito ng pagiging well-rounded niya na MC. So, ang ganda nun. Ang ganda ng construction, ang ganda ng mga angles, ang ganda ng references. Goods yun. So, M-Zayt, mahihirapan si M-Zayt dito. Pero, let's see. Yo! Manahimik ka na lang. Nagre-rebat ka pa eh. Puro bulbul na lang daw ako. Nangangagat ka kasi. Tana game. O, sino nga ba si Jonas? Sige, himayin nga natin kung magaling ba talaga. Iba na lang ang tono ng boses niya. Tapos nakakatawa na. O sabihin yung hindi. Masyado na marumi ang kamay nito para maghugas. Para pala kayong masayahin bungi. Ngiti lang ng ngiti, hindi nyo na pinapansin yung butas. Ano, sample? Alam niyo ba yung linya niyang kuryente? Yung SIM card reference na tutunawin ka ng sun pag tinadyak ang kanya palabas ng globe? Ginamit niya na yun sa laban nila ni Axel sa sunugan. Hindi pa lang na-upload. Ay silente, Jonas. Akala ko malupit. Ay estudyanteng, go blocks! Kasi ang hilig mo mag-repeat. Ano, nakakatawa ba? Hindi.
masakit siya sa loob, tumor. Supernatural kalaban mo, ang sixth sense ko, humor. Kung ikaw ang laughter, hindi ka nakakagamot sa karamdaman. Para kang Uber, sinasakyan ka lang ng mga taong ayaw mahirapan. Pero alam mo ba yung Uber? Alam mo, ikaw, masyado kang uber-confident. Kalaban mo avatar ng hip-hop, usapang element ng rap battle, freestyle a cappella sa panlasa ng baso, di kailangan ng condiment. Pag kinaladkad kita, malayo pa mararating mo. And take that as a compliment. Freestyle, a cappella, compliment, sabihin nyo kung ano pa ba ang kulang. Itong anak ng madre may palo sa puwet kasi ang tinapat nyong kalaban, magulang. Oo, magulang. Nasadista. Nalalati ko ng walang kadahilanan. Ihimlay di kita sa kama. Ihimlay ka sa kamatayan. Ipagtitimpla din kita ng gatas na hinaluan ko ng baygon. Maraming ipis dun sa salas. Hingahan mo maghapon. Putang nakakatawa. Patay kahit may bantay ang bata. Pag ako ang kumana, killing is free. Iyan ang mapapala mo sa pagbabanta na dagdagan ng talo ko ng 1 para maging 6-3. Kasi nawawala do sa sarili pag ang utak niya pundi bayaw yung katangahan mo lumalala. Di ba? Kung ano-ano na lamang ang yung pinagsasabi pag utak ko ang napundi, ikaw ang mawawala. Kita mo tamang hinala, di nyo ba napapansin? Bawat araw na dumadaan may paranoid na to. Ngayong bubulag kalalagyan na lang ng placard na wag nyo akong tutularan kasi mongoloid ako. Tangina mo, talagang pinagod mo ko. Pero okay lang. Lahat naman ng trabaho ang ginagawa ko may sapat na kabayaran. Bigyan ako ng 15 days. Kinsenas pa lang, may bali ka na agad. Pero huwag ka mag-alala, meron ka pang katapusan. Okay. Okay. Sa round 2, sabi ko sa inyo, malakas yung round 2 ni Jonas eh. So, pinakinggan ko yung round 2 ni Emzite and para sa akin, hindi yon naging enough para matalo ni Emzite yung round 2 ni Jonas. So, dikit naman yung naging battles ng round 2 pero I'll go for Jonas score na 9-8. So ayun, ang pinagkaiba lang sa round 2 is yung Jonas kasi sabi ko nga sa inyo nagpakita siya ng pagiging well-rounded niya dito, yung jokes, yung mga references, yung mga angulo na ginamit niya is sobrang direkta talaga yun kay Emzite. Yung round 2 naman ni Emzite naging one step behind siya dun sa performance niya sa round 1. Maganda yung round 1 eh, direkta yung mga suntok niya dun eh. Pagdating sa round 2, even direkta yung mga punches ni Emzite para kay Jonas is hindi ganun ka-impactful at hindi ganun ka-effective. So, bago tayo mag-umpisa sa round 2 ni Emzite, 'di ba? Sabi ko na sa inyo kanina na baka mahirapan or mahihirapan si Emzite talunin yung round 2 ni Jonas kasi para sa akin sobrang perfect ng pagka-construct ni Jonas doon eh. So ayun nga yung nangyari. Actually nagantay ako ng mga kahit na isa o dalawang linya na solid para kay Emzite pero it turns out na hanggang sa natapos sobrang consistent at sobrang alam mo yon, hindi naman naging flat moments yung yung round 2 ni Emzite eh. Parang nagantay lang ako ng isang linya o dalawang linya na masasabi ko na nabaliktad na yung laban. Pero may mga malalakas na linya pero hindi ganun ka-enough yun para matalo yung round 2 ni Jonas eh. 'Di ba? So ayun, Jonas ako sa round 2 sa score na 9-8. So score is 17 para kay Emzite kasi 9 and 8. Tapos, kay Jonas naman is 9-7. So, ilan yun? 16. So, 17-16 yung tally ng score natin. Lamang si Emzite ng 1 point sa first 2 rounds. Pero, per round naman is tabla. So, round 1 Emzite, round 2 Jonas. Score is 9-7, tsaka 9-7, tsaka 8-9. So, ayun. 17-16. May round 3 as a deciding. Aminin ko, yung linya ginamit ko talaga. Pero hindi ko kakulangan yun, gago. Kayo tong mga putang inang commissioner ng sunugan na hindi marunong mag-asikaso. Tang inang pinagandaan ko yung laban. Itinuring kong gera. Hindi in-upload na mga putang inang to palibasa. Di sila magkakaroon ng pera. Kaya putang ina mo kasay, pag mo kang binubuli rito, ikaw ang may kasalanan kung ba't di na-upload yung video. Putang ina mo! Ina mo ka, ginagalit mo. Avatar pa, putang ina, papansin tong MC. Patay tong avatar pag pinatay ko yung TV. Putang ina mo ka. Ganun nakadali, di ba?
Tangina mo, naano sa mukha mo eh. Alam nyo ba, sa mga hindi nakapanood, si M-Site, galing na to sa PBB dati. Oo, nakapasok siya mismo sa bahay ni Kuya, mga pare. Kaso ang pag-artista ay naudlot dahil sa malungkot na pangyayari. Na-disqualified si Bayaw kasi hindi nakapagbuhos ng tae. Lala, yaw. Tsaka mapunta naman tayo sa linya mong pag ako ang bumabattle, yung venue nagiging impyerno. Nagiging abo bawat sinusulatan kong kwaderno. Nag-rugby ka ba? Tangina mo, pati itong flip-top ginagawa mo Encantadia. Tangina talagang todo bitaw, babinitaw para magmuang halimaw siya. Hindi mo na lang sinabing dapat igalang ka namin kasi si Imaw ka. Tangina mo. Pero alam mo, swerte ka rin kung tutusin. Hindi ka na pinahirapan na enigma sa totoo lang. Biruin mo, atat kang manalo, tas sa makakalaban mo ako lang isang mahinang nilalang, tsaka akala mo kapatid ni pistolero, isang piyok na lang, magkakamalan na rin piyokero. Pero mananalo lang naman sa liga, kung palaki ay mananalo lang naman to kung palakihan ng ulo ang liga. Pahabaan ng patilya, pataasan ng ihi, palandian ng linya. Tangina mo para ang titi ni Righteous One, wala kang tira. Tangina mo kang hayop ka. Tsaka, masin ninyo, di pa ako rapper na siya nun. Pero putang ina, malamang offbeat pa siya nun. Ang kapal pang sitahin si Krega, offbeat naman siya ron. Gusto yatang masampulan na ito beat ka ngayon. Beat ka ngayon. Yung beat mo na bayag mo, di lang pitpet, basag pa yan bro. Pag dinikdik kita ng gusto, mamamatay ka nang di mo gusto. Di ba't sinabi ko naman sa iyo na alarong ito, igarabay ko sa kamay ko na paulit-ulit. Kaya kung sino man na sumabay, tsak mamamatay, gutay-gutay, di lang mapapunit. Alam ko na matapang ka at papalag ka rin. Alam ko na sa tira ko ay may salag kamin. Pero ang oras na ito, di papalagpasan, di paparanas ko sa iyo kung paano makalag ka rin. Na ang malala sa magkawalang yako, ikaw ang binamalasakin pagkamalato. Lahat ng bala mo itagos dyan sa katawan mo, tsak malamang rat-rat mamasapano. Tangina mo sight, di na to biruan. Pagod na ako, makipaggaguhan, seryoso ako. Makipagkatayan kaya tsak malamang chap-chap ang bawat parte ng kanyang katawan. Dahil nila dudurugin, babasagin, pinuhin, susunugin, babaliin ko pa to. Pangatlong balik mo na, papunta pa lang ako. Sa aking pagbanek, babalik ka sa abo, halik ka sa kamay, sa aking kamao. Tangina, susunod ka sa di mo gusto. Paparanas ko sa'yo, tangina mo ang malamo ng buo. Tangina mo, M-Site, di ka nakakatakot supot. Mas nakakatakot pa sa'yo yung white lady bingot. Tangina mo. Tsaka pa-English ka pa sa laban, para magmukha kang matindi. Pa-English ka pa dyan, pinginin kita dyan, te. Tangina mo ba? Time na, 2 minutes lang pala. Okay, so syempre kailangan props dun sa rap skills na showcase ni Jonas, yung flow niya. Props dun, men. Props dun. Pero ang nangyari kasi, syempre andun ako sa part na pinapakinggan ko. Nag-aantay ako ng may punchline, no? So hindi ko masyadong na rinig yung mga punchline, yung mga effective punchline doon kung meron man. So sayang kasi ang ganda ng performance niya. Kumbaga yung round 1 kasi 'di ba nag-joke, tapos pagdating sa round 2 sobrang lakas ng bawi niya. So I'm expecting sa round 3 na matatapatan niya yung performance niya sa round 2 or mahihigitan niya. So ayun yung ina-expect ko sa round 3 ni Jonas, pero ang nangyari kasi yung round 2 naman ni Jonas, yung round 3 naman ni Jonas is same doon sa round 2 ni M-Site. Ganun yung tingin ko, ganun yung pakiramdam ko doon sa round 3 ni Jonas. Kung binigyan ko ng 8 puntos si M-Site sa round 2, actually, or yun na yung hint. Yung round 3 ni Jonas, bibigyan ko ng 8 puntos to kasi una sa lahat, hindi to naging kapantay ng performance niya sa round 2. Lack of punchline or haymakers. Andun yung mga jokes, pero hindi ganun ka-impactful yung mga jokes niya dito sa round 3. Yung flow niya, props doon, maganda yon, malakas yon, pero hindi rin ganun ka-epektibo in terms of punchline. Andun yung rap skills no? Pwede nating scorean yon, pero mas doble sana yung pwede nating score doon kung nakapaloob doon yung mga punches or mga punchlines.
So, ayun lang naman siguro para sa akin. Final score ni Jonas sa akin is 798. That's 24. Tama ba? Tama ba? That's 24. 7, 9, 16 plus 8. So, tama, 24. So, 24 points para kay Jonas. Kay MZite, meron na siyang 9, meron na siyang 8. So, 17. Tama ba? 17. 10 points for 27. Pero, tignan natin. Respect kay Jonas. Medyo nagkulang lang sa mga punchline yung round 3 niya. Dito na-upload yung video, ako yung sinisi. Mike Swift Jehan. Sisihin mo sila. Tangina mo, wala akong alam doon. Di ko alam password ng YouTube account nila. Gago, puta. Ito parang tangina. Dapat hindi ito pinapabattle sa flip top eh. Dapat siya gumawa ka na ng pelikula eh. Haba mo kasi mag-set up. Game. Ito hindi gano'n nakakatawa. Nang debut battle niya, sabi niya, lahat na nakalaban ko sa flip top, kinain ko sila. Nung unang battle niya. lahat nakalaban mo sa flip top, lahat nakalaban mo, nung unang battle mo, doon pala panalo na ako eh. Tapos hindi niya daw masikmura si Batang Rebelde kasi mukhang itlog na pula. Walang hiya. Nakakahiya naman sa mala cheese bread mong muka. And speaking of muka, kamukha mo yung pinalaking Super Mario. Kasi height mo na yung nagpapatunay. Kahit kasing bagal man ako ng pagong, di mo ko kayang talunin sa tunay na buhay. Ano? Dadaanin mo ko sa bilis? Sa flow ng liriko mo? Tangina mo, yung bigat ko hindi kayang dali ng delivery mo. Desperado, parang kalabang nanghihingi ng balato. Robredo, mananalo ka sa bilang ng boto pero hindi sa mga tao. Huwag mo nang ituloy. Kahibangan ng pagbabakasakali mo bro, na bulaga ka tuloy. Lumaban ka ba kasi kahit alam mo babawi ako? Bulaga, lalaban, babawi. Ano kala nyo, walang koneksyon? Parang utak mo yon. Yung audience na mapaintensyon tapos bokya pala yung nasa kahon. Ano kala mo kasi swerte? Pero kabaliktaran ng ekspektasyon mo ang aking ipaparanas. Imbes na salamat po, tamalas, kinalagkad, kinawawa, kinatay, kinain. Lahat ng masama mong karanasan nagsisimula sa akin. Sige, palagpa. Di ako magpipigil sa laban kahit ganda ka. Kung sa tiyan ng balyena nabuhay ka, sa tiyan ko tunaw ka. Jojo Palayaw mo, feeling mo all the way ka na, ganon. Jojo ang puta. Jojo X ka ngayon. Excited ka kasing makabawi. Pero nagkamali ka yata ng hinamon mo. Sana si J. King na lang tinapat mo. Di ko rin kasi maramdamang kampiyon tong kalaban ko. Kaya panahon na para mabagaan siya. Yung utak mong nagagala. Talagang maghahanap ka ng kumpiyansa kapag ako ang nagwala. Alam kong lahat kayo ay panalo dito at lahat tayo may napala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo kaming hanaping dalawa. At PS, pareho natin tinalo si Damsa. Pero yung tumalo sa ating si Romano, binawian ko na sa bahay katay kagabi. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino sa atin ang buhay na walang ganti. Time! Tangay na yun. Tinapos ni MZite sa round 3 tol. Tinapos ni MZite. Ang ganda nung punto niya. Hindi ko na pinutol kasi kita nyo naman yung performance, kita nyo naman yung delivery ni MZite. Tuloy-tuloy eh. So ayoko mawala yung momentum sa panonood na putulin ko sa ganito tapos babalik ko na naman, 'di ba? Ayoko maputol yung momentum na ibaback to 0 na naman ako. So pinanood ko na lang talaga si MZite and yes, nag-agree naman ako dun sa mga sinabi niya. Tumatango naman ako as a reaction ko dito. Ganda ng construction, ang ganda nun. So nakapagsingit din si MZite ng jokes doon, ng joke doon yung sa finals ng isa buhay, wag nyo kaming hanaping dalawa. Maganda yon. Yung ender niya na yung pares na tumalo kay Romano, ang pares tumalo sa kanila na si Romano, nabawian na niya sa bahay katay. Tapos ngayon mo sabihin sa akin kung sino yung ano yun, patay na walang ganti. Ang ganda nun, ang ganda ng construction doon. Tapos yung mga punto niya doon sa first half, sa second half, sobrang compact yon, and I think nauga si Jonas sa ano na yun, sa part na yon. And mas nagustuhan ko rin yung linya ni MZite na kung nabuhay ka sa tiyan ng balyena,
sa tiyan ko, tunaw ka. Tangin ng angas nun. Ang ganda nun. Ang daming quotable lines ni MZ sa round 3. And sa kanya yon. Bigyan pa rin natin ng... Gusto ko sana i-perfect yun. Pero I think yung round 1 entry kasi ni MZ is magka-level eh. Diba? Bigyan natin ng 9 points sa MZ sa round 3. So ayun. Round 1, 9-7. Round 2, 8-9. Round 3, 9-8. So, final score ni MZ para sa akin is 26, 9-9, 18 plus 8. So, 26 points para kay MZ. Kay Jonas naman, meron siyang 7, tapos 9, 16 plus 8, 24. So, ayun. 26 to 24 ahead by 2 points sa MZ. Rounds 1 and 3, bibigay ko yun kay MZ. Pero round 2 yun, Jonas yun. Flip top uno, versikulo 4. MZ versus Jonas, pangalawang laban ng gabi. Flip top ang para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0 para kay MZ. Pero shoutouts pa rin kay Jonas. Salamat kay Bayaw Jonas. Puta, session na medyo, sir. Kaya ni Igma, salamat. At papaliwanag ko nga pala, 15 days preparation nga lang pala silang pareho para sa event na to. Yun. So, yan. Judges tayo. 5-0. Unanimous kay MZ. Pero, I want to hear judgment of the judges. Yo, round 1 binigay ko kay MZ. Medyo nag-joke nga si Jonas. Round 2 kay Jonas yun. Round 3 mas umangat pa rin yung kay MZ. Kaya MZ. So, yun. Rapido. Unang judge na kaparehas natin na round 2 kay Jonas. So, yun. Unang judge. Pangalawa. All 3 rounds, MZ. So, APOC. All 3 rounds. Hindi natin kaparehas yun. Challenging 15 days prep, pero parang full month prep yung kay ginawa ni MZ. Sobrang ganda ng as opposed to sa prep ni Jonas. Pero yan, all 3 rounds, MZ. Balakid, pricing, batch 1. Okay naman yung pinakita ni Jonas, very entertaining rin. Pero para sa akin, outclassed siya ni MZ all 3 rounds. Okay, all 3 rounds din si Balakid. Para sa akin, round 1 to MZ, round 3 tayo. Para sa akin, mas effective yung pagiging siga moves ni MZ. Tapos yung mga jokes ni Jonas, sakto lang. Pero para sa akin, mas kumpleto, kumbaga, mas marami napakita si MZ. DJ Power, binoto ko all 3 rounds si MZ. All Round 1 three. obviously kay MZ yun kasi So, rapido lang, si rapido lang yung natin, kaparehas natin sa judging. hindi nakatulong yung konting, yung mga stumbles ni Jonas. Tapos round 2, yun yung pinakadikit na round para sa akin, pero mas konting-konting binigay ko kay MZ kasi mas binigyan ko ng puntos yung angulo tsaka yung creativity ng mga ganyan. Tapos sa round 3, props dun sa astig na flow ni Jonas. Sa bayan din round 3, pero mas nakuha ni MZ yung momentum, mas sunod-sunod yung punches, kaya yun, all 3 rounds kay MZ. Yan, so, ayun. Isa lang yung naging kaparehas natin, pero nonetheless, napaka ganda nung naging palitan ng dalawang MC. So, yan, shoutout kay Daryl Lope. So, alam ko, inaantay mo tong request na to at ito na. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.